Hello everyone, and welcome po welcome tayo guys sa ating YouTube channel, Pinoy TV. Yan guys, no, bago tayo panoorin tayo guys sa video nito, please sa mga bago ko dyan, please click po din like, share and subscribe po natin po guys ang ating mga video. Pag-usapan po natin ngayon guys itong talagang lumalabas na yung plano nitong mga digamo. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Alam nyo guys, yung issue ito nung mga nakaraang mga buwan talagang nag-viral dito, yung pagkamatay ni Gobyerno Digamo, tapos yung pagkatanggal ni Congressman Davis, tinanggal siya sa Kongreso. Yun ang ating pag-usapan ngayon. Kasi alam nyo, yun, ito, lumalabas na, pamilya Digamo, mga kamag-anak ng Digamo ay parang ito, mayroon tayong special elections this coming I think December guys, congressman, no? Sa Negros. Yan. Ito na ang bistado dahil kamag-anak ng mga Digamo posibilidad na maglaban-laban para sa Kongreso, pagka-congressman. Bakit ito paglabanan guys, ang congressman? Bakit gusto nilang maging isang congressman? Alam nyo ba kung bakit? Dahil itong congressman, mayroong ngayon silang secret ordinary expenses. Magkaiba ito, mas malala ito sa confidential funds. Kaya alam nyo, yung nangyari na si Tevez ay mabilis na tinanggal sa Kongreso dahil gusto, may nagplano nito guys. Sa ito guys, si Tambaloslos, Speaker Tambaloslos ang may plano nito. Posibleng muli magharap ang pamilya Tevez at Digamo sa special election sa Negros Oriental para sa nabakanting posisyon ni dating Congressman Arnulfo Tevez. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Misis na si Pamplona Mayor Janice Digamo, pisang buong si retired Colonel Ray Ragay Lopez, at pamangking si Seattle Mayor Fritz Diaz. Makaanak sila ng pinaslang na dating governor ng Negros Oriental na si Roel Digamo. Sila matutunog na pangalang magtatapat-tapat sa pagka-congressman ng 3rd District ng probinsya sa special elections na gaganapin sa December 9. Wala pang pinal na magiging kandidato, kaya nakikiusap na si Colonel Lopez kina Mayor Digamo at Mayor Fritz na magparaya na. Dahil ako ang lumaban para sa aming grupo, so ang sa akin, ang aking stand is I should be the one to still run this time. Matatandaang nabakante ang pwesto matapos ma-expel o matanggal noong Agosto si dating Congressman Arnie Tevez Jr. na umano'y utak sa pagpatay kay Governor Digamo. Dati nang nakalaban ni Lopez si Tevez sa pagka-congressman. Kinwestiyon din ni Lopez ang umuugong na pagtakbo ni Mayor Janice sa distrito, gayong taga 2nd District at nabiyudang alkalde. It is actually a betrayal of public trust dahil pinapanalo kang mayor tapos tatalikuran mo yung. Ang nakita ko dito dahil hindi ako bumibigay kay Mayor Fritz. So ngayon ang fini-field nila is si Mayor Digamo. So ang ano nila is mag-give way daw si Mayor Fritz in favor of Mayor Digamo. Parang mahirap na sitwasyon kasi nasa 2nd District siya. And in fact, I think bumoto siya kahapon. Kinausap din daw si Lopez ni House Speaker Martin Romualdez na magpaubaya na siya kay Mayor Janice. May mga nakikiusap na wag akong tumakbo, I don't know for what reason, pero ako hindi ako magpapapigil kahit kanino. Kasi ang pipigil lang sa akin na wag tumakbo yung tao dito sa 3rd District. Wala pang pahayag sina Mayor Janice at Mayor Fritz sa mga pahayag ni Lopez. Pero nauna nang sinabi ni Mayor Janice na desisyon ng kanilang partido ang masusunod kung sino ang tatakbo. Umuugong din ang umani pagtakbo ng kapatid ni Arnie Tevez, pero nauna nang sinabi ni Mayor Janice na desisyon ng kanilang partido ang masusunod kung sino ang tatakbo. Umuugong din ang umani pagtakbo ng kapatid ni Arnie Tevez na si dating Congressman at Governor Pride Henry Tevez. Some of them want me to carry the banner, though my interest in going to Congress now is not really that high. Hindi ko alam kung gaano ako ka-motivated bumalik sa legislature because I had been there already.
Wala naman daw problema sa kanya kung sino man ang tatakbo kina Mayor Janice, Mayor Fritz at Lopez. It's a free country, no? Just get the requirements. There are requirements.